Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Mainit at nakakapaso ang bawat haplos sa katawan ko ni Nathan. Narito na naman ang kakaibang sensasyon na sa kanya ko lamang nadama. Nakapikit ngayon ang mga mata ko at nakaawang naman ang labi ko. Bahagyang naghahabol lang hininga dahil sa paglandas ng labi niya sa katawan ko. Napadaing ako sa pangalan niya nang maramdaman ko ang pagdila niya sa leeg ko. Nakahiga na ako ngayon sa L-shape na sofa habang nakapatong naman siya sa akin. Nakaunan ako sa kanan niyang braso habang mas inlalapit niya pa ang katawan namin sa isa't isa. Kapwa pa kami may saplot, malamig din sa loob ng kwarto, ngunit pareho na rin kaming tagaktak ng pawis. Napaliyad ako at tila kinokuryente ang katawan ko at hindi mapakali. Sabi ko sa sarili ko, paparusahan kita sa ginawa mong hindi pagsunod sa kontrata. Pero marinig ko palang ang bawat daing mo. Nababaliw na ako sa iyo, Isabela. Dinig kong bulong ni Nathan sa puno ng aking tenga. Tila hinahabol nito ang kanyang paghinga. May gigil din sa paos niyang boses. Bahagya itong bumangon at hinuli ang paningin ko. Agad na nagtama ang mga mata naming dalawa. Gumalaw ang kaliwa niyang kamay at hinaplos iyon sa pisngi ko. Ano ba talagang meron sa'yo? What's with your moan? I can even fucking pleasure myself. I am not satisfied. Tila frustrated na bulong naman ito. Halatang naguguluhan si Nathan. Kinagat ko naman ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam ang tinutukoy niya. Siguro ay sadyang mahilig lamang siya pagdating sa mga ganitong bagay. At imbes na pagtuunan pa iyon ng pansin, ang sinabi ni Nathan ay umangat ang dalawa kong kamay at saka dahan-dahang kinalas ang pagkakabutones ng suot niya. Pinapungay ko rin ang mga mata ko at muling nagpakawala ng daing. Sinadya ko iyon at halos umangat ang sulok ng labi ko nang makita ko kung paano siya naapektuhan sa ginawa kong iyon. Napapikit si Nathan at napabuga ng hangin. Napatiimbagan pa ito pagkatapos at mahinang napamura. Nang tuluyan kong maihubad ang kanyang saplot pa itaas, ay hinaplos ko dahan-dahan ang kanyang maumbok na dibdib, pababa sa matigas niyang tiyan. Napaawang naman ang kanyang labi at saka muling idinilat ang kanyang mga mata. Narinig ko ang pagbumura nito at saka hinawakan ang kanan kong kamay. Mula sa kanyang dibdib ay pinadaus-us niya iyon pababa sa kanyang puson hanggang sa umabot iyon sa zipper ng suot niyang slacks. Unbutton it. Maotoridad ngunit paos na utos niya sa akin. Umangat naman ang sulok ng labi ko. Hindi ba at kasasabi niya pa lang na binabaliw ko siya sa bawat daing ko. Kaya sasamantalahin ko ito. Ako ang masusunod ngayong gabi. Ayoko. Walang takot na pagtanggi ko sa kanya. Gumuhit naman ng gulat sa mata ni Nathan sa sinabi kong iyon. Ngunit bago pa man niya mabawi ay bumangon na ako at itinulak siya dahilan upang mapaupo siya sa sofa. Agad akong pumaibabaw sa kanya. Umindayog ako sa ibabaw niya habang nakahawak ang magkabila kong kamay sa pisngi niya. Iginigiling ko ang balakang ko na tila may narinig akong tugtog hanggang sa tuluyan ko nang naramdaman ang matigas na bagay sa pagitan ng magkabila niyang hita. Agad ko ring narinig ang pagdaing niya. Ang magkabilang kamay ni Nathan ay nakahawak ngayon sa magkabila kong bewang. Iginagalaw niya rin ang kanyang balakang. Ngumiti naman ako na nakakaakit sa kanya. At mula sa kanyang pisngi ay dumako ang mga kamay ko sa buhok niya. Dumukwang din ako sa kanya. Bayaran mo ako ng 200,000 ngayong gabi. Makakaasa ka. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Bulong ko nang walang pagdadalawang isip. Oo nga, at katawan ko ang kapalit dito at marumi na rin kung marumi. Pero kailangan kong maging matalino. Kailangan kong dumiskarte. Kailangan kong matapos kaagad ang kasunduan naming dalawa. Lalo na at gusto ko nang kumawala sa kanya. Ayaw ko nang patagalin pa ito. Gusto ko nang bumalik sa normal ang lahat
Ayoko nang magtiis pa sa demonyong pag-uugali ni Nathan. Bakit ko pa patatagalin kung may madali namang paraan? Naramdaman kong natigilan si Nathan sa sinabi kong iyon, pero imbes na tumigil din ay mas lalo ko pang binilisan ang paggiling ng katawan ko sa ibabaw niya. Ginawa ko rin ang ginagawa niya sa akin. Dinilaan ko siya sa puno ng kanyang tenga, pababa sa kanyang leeg at balikat, habang ang mga kamay ko naman ay nagsimula ng maglakbay sa dibdib niya, patungo sa puso niya. Sinadya ko ring tudyuin siya. Pinasadahan ko ng aking daliri ang botones ng slacks niya, pababa sa umbok ng pagitan ng magkabila niyang hita. Nagawa ko pang pisilin iyon. Muli ito nagpakawala ng malutong na mura. Dumaing naman ako sa tenga niya. Ano Nathan, deal or no deal? Paos di na bulong ko. Hinipan ko pa ang tenga niya habang ang kaliwa ko namang kamay ay bumalik sa dibdib niya at pinaikot-ikot ko doon ang daliri ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito at saka hinuli ni Nathan ang paningin ko. I know what you're doing, Isabella. Alam mong baliw ako sa katawan mo kaya sinasamantala mo iyon dahil alam mo rin na papayag ako sa kondisyon mo. Nakatiimbagang nasaan nito. Nagliliyab din ang mga mata nito sa galit at pagnanasa. Tila inosente namang iniamang ko ang mga mata ko at diretsyong tumingin sa kanya. Kahit sa loob-loob ko ay pinagtatawanan ko na siya. Tama nga siya na sinasamantala ko ang pagkakataong baliw siya sa katawan ko, pero hindi ko yun sasabihin sa kanya. Nakakatawa lang kung iisipin at kung gaano siya katayog ay siya ring alipin sa mundo ng pagnanasa. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Nathan. Ani ko at umiling pa ako sa kanya. Gusto ko lang sulitin ang pagkakataong to, lalo na at matagal din tayong hindi nakita. Dagdag ko pa, kahit sa loob-loob ko ay gusto ko nang sampalin ang sarili ko dahil sa sinabi kong iyon. Sulitin? Paanong gusto kong sulitin ang nangyayari sa aming dalawa? Hindi pa ako nahihibang para gustuhin ko ang bagay na yon. Napatango-tango si Nathan. Sumandal pa ito sa sofa at pinasadahan ng tingin ng katawan ko. Really? Gagawin mo ang lahat ng gusto ko? Mapanganib na anito. Bagamat dinagundong ng malakas ang dibdib ko, ay hindi ko iyon pinahalata sa kanya. Imbes ay tumango pa ako habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata niya. Wala nang atrasan ito. Ang importante ay kapag binayaran niya ako ng 200,000 ay kalahati na lamang ang kulang. Lalo na at binayaran niya rin ako noong may nangyari sa amin nung lumawas kami ng syudad. Oo Nathan, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Basta tumupad ka rin sa usapan natin kung magkano ang presyong hinihiling ko. Matapang na ani ko. Alam ko sa sarili ko na naduduwag na ako, pero hindi ko iyon pwedeng ipakita sa kanya. Ako ang nag-offer sa kanya, kaya dapat ihanda ako. I'll accept your offer, pero sisiguraduhin mo rin na hindi ka aatras kung anong pagagawin ko. Aniya at nakaguhit ang nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Napakuyom ako ng kamao. Napabuga ako ng hangin. Paninindigan ko itong sinabi ko. Okay Nathan, malakas pa rin ang loob na saad ko sa kabila ng malakas na pagkalabog ng dibdib ko. Okay, deal. Napapikit ako para sa mga magulang ko, para makalaya na si tatay dahil alam kong nahihirapan din ito sa kulungan. Tatanggapin ko ang gagawin niyang pambababoy sa katawan ko. Ngayon ay gusto kong tumayo kay Isabella. Seryosong wika ni Nathan maya-maya lang. Agad naman akong tumalima. Kahit nangangatog ang mga tuhod, ay tumayo pa rin ako sa harapan niya, katulad ng inuutos niya. Naramdaman ko ang muli niyang pagpasada ng kanyang paningin sa buo kong katawan. At nang tingnan ko ang kanyang mga mata, ay nakita kong punong-puno iyon ng mali siya. Muli iyong nagliliyab sa init at pagnanasa. Napalunok ako sa intensidad ng kanyang titig. Turn around. Muli akong tumalima. Umikot ako, ngunit pinahinto ako ni Nathan nang nakaharap na ngayon ang likod ko sa kanya. Stop! Naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Bumangon ito mula sa pagkakaupo at nilapit niya ang kanyang bibig sa puno ng aking tenga. I like your butt. Nakakagigil.
Bastos na wika ni Nathan at pinisil iyon. Napasinghap naman ako, lalo na nang tampalin niya iyon ng puno ng gigil. Now, bend on your knees. Katulad ng sinabi niya, ay unti-unti rin akong lumuhod sa carpet. Iliyad mo pa, kumapit ka sa center table. Muling utos ni Nathan. Ipinatong ko naman na magkabila kong kamay sa center table at mas iniliyad pa ang pang-upo ko. Nang maayos na ay lumuhod din si Nathan sa likuran ko. Itinaas nito ang laylayan ng gown na suot ko at katulad ng ginawa niya kanina ay inilihis niya ang panloob na suot ko. Muli akong napasinghap nang maramdaman ko ang paglandas ng daliri niya sa pagitan ng magkabila kong hita. Agad akong napadaing dahil doon. Napasigaw pa ako ng pangalan niya lalo na nang maramdaman ko ang kanyang labi doon. Nakakabaliw ang ginagawa niya. Napapaawang na ako ng labi at naghahabol ng hininga. You're so genius. You know that your moon satisfy me. So you use it to gain money. What a brilliant idea. Wika ni Nathan habang patuloy sa ginagawa niya. Halos mabaliw naman ako at halos malugutan na ako ng hininga. Hindi ko maipaliwanag ang ginagawa niya. Basta alam ko ay napakasarap ng bagay na iyon. Muli ay nagpakawala ako ng daing. Mahigpit ang kapit ko sa center table. Nanlalambot na mga tuhod ko dahil sa ginagawa niya. Narinig ko mahina niyang pagtawa. Be thankful, Isabella, that I'm really into your body. Handa ako magpakaalipin sa katawan mo. Marinig lang ang bawat daing mo. Nakakabaliw ang kagandahan mo, Isabella. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mukhang nauulol din sa'yo ang anak ni Fuentes. Sarkastikong wika ni Nathan. Pinisil nito ang pang-upo ko at pilit na ibinubuka iyon. Muli ay napadaing ako. Hindi ko na kaya pa ang sensasyong ibinibigay ni Nathan. What did you say? Maging si Nathan ay tila hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Naalala ko nung tanungin niya ako tungkol doon kung nasasarapan ba ako sa ginagawa niya. Pero wala siyang nakuhang tugon sa akin ng mga oras na iyon. Kaya siguro ay gulat ito ngayon. If only I could use your moon as my alarm, paniguradong gaganahan ako sa trabaho ko araw-araw. But no, alam kong kapag nangyari iyon, ay ikaw lang iisipin ko noon maghapon. Nailing naman ako sa sinabi niyang iyon. Sino ang nasa tamang katinuan na gagawing alarm ang daing ng kaniig niya? Ganun ba siya kabaliw sa katawan ko? Nababaliw ka na. Hindi ko maiwasang maibulalas. Lumingon ako sa kanya mula sa aking likuran. Nag-angat naman ang tingin sa akin si Nathan. Ngumisi ito. Yes, Isabella. Nababaliw na talaga ako sa katawan mo. And I'll make sure you feel the same way. Babaliwin din kita ng paulit-ulit ngayong gabi. Nakakalokong anito. At kasabay noon ay narinig ko ang pagbukas ng zipper ng slacks niya. Pinisil ni Nathan ang bewang ko. Hanggang sa paunti-unti ay tuluyan siyang nakapasok sa akin. At nang lingunin ay nakita kong nakapikit ito habang nakatingala at awang ang labi. Napahangos naman ako na malaki. Alam kong maling-mali ito. Maling-mali na gamitin ang katawan ko para matapos ang problema ko. Ngunit hindi ko maitatanggi na sa bawat pagdampi ng labi niya sa katawan ko at sa bawat pag-iisa ng katawan naming dalawa ni Nathan ay hindi ako magsisinungaling na napapaligayan niya ako. Alam ko rin sa sarili ko na napaka-impokrit akong tao. Kaya sana ay patawarin ako ng mga magulang ko sa ginagawa kong ito. Mula sa malalim na pag-iisip ay naramdaman ko ang tuluyang pagpatong sa akin ni Nathan. Nanatili pa rin kaming nakaluhod na dalawa. Habang wala siyang tigil sa paglabas-pasok sa pagitan ng mga hita ko. Ang mga braso niyang nakayakap sa bewang ko ay umakyat sa dibdib ko hanggang sa patalikod na akong nakaupo sa magkabila niyang hita. Iniyakap ko ang kanan kong braso sa leeg niya nang hindi inaalis ang pag-iisa ng katawan naming dalawa. Napatingala ako. Agad ko namang naramdaman ang labi niya doon. Napaungol naman kaming dalawa ni Nathan. Mas bumilis pa ang pag-indayog niya sa balakang niya. Hanggang sa muling ibinalik ni Nathan ang pwesto namin kanina.
Muli niya akong pinaluhod at pinakapit sa center table at saka umindayog na napakabilis. Punong-puno iyon ng diin. Kapwa mabibigat ang paghinga naming dalawa at sunod-sunod rin ang pagdaing. Ilang saglit pa ay unti-unting bumagal iyon at kasabay noon ay naramdaman ko ang mainit na likidong dumadaloy sa pagitan ng magkabila kong hita. Napahiga ako sa carpet ng sahig dahil sa panghihina. Iyon na yun? Mayabang at tila hinahamon kong sambit kay Nathan nang buhatin ako nito na tila bagong kasal pagkaraan ng ilang minutong nakahiga ako sa carpet ng sahig. What did you say? Salubong naman na magkabilang kilay na anito. Gulong-gulo ang buhok nito at nahuhulog ang ilang hibla sa kanyang noo. Iyon lang ipapagawa mo sa akin? Kapalit ng 200,000? Ani ko pa rin sa ganoong tono. Minsan ay kailangan ko ring taasan ang pride ko, lalo na at napakadami ng ganoon lalaki. Kahit nanghihina ay kailangan ko ring magyabang-yabangan sa kanya. Nakita ko ang pag-angat ng sulok ng labi ni Nathan. You're excited. Just wait and see. Ginawa ko lang yun kanina para sa'yo. Pinatikim lang kita ng sarap dahil alam ko naman mamaya. Anito at saka inilapag ako sa napakalambot na kama. Marahil ay dala ng panghihina kaya hindi ko magawang bumangon at hanggang tingin na lang ako kay Nathan na pumasok sa isang pintuan dito sa loob ng kwarto niya. Ilang segundo lang ay lumabas na ito at may daladalang basang bimpo. Spread your legs. Utos nito at pumesto sa gilid ko. Pagod pa ako, Nathan. Tanggi ko naman. Nailing din naman ito. I just clean your up. Relax. Lalo na at mukhang hindi mo pa kaya maglakad papuntang bathroom. Anito at ibinuka nga magkabila kong hita. Pinunasan niya iyon gamit ang bimpong daladala niya. Mabuti at hindi iyon nakalantad dahil na rin sa suot ko pa ang gown hanggang ngayon. Bakit mo ginagawa to? Mababa ang tono na boses na wika ko. Wala naman iyong bahid na mali siya. Sadyang nagtataka lang talaga ako. I don't want my bed to get dirty. Anong akala nito? Marumi ako? Sinumaan ko ito ng tingin, ngunit wala naman akong nakuhang reaksyon mula sa kanya. Nagsimula na rin ito sa paghuhubad ng gown na suot ko at nang tuluyang lumantad ng katawan ko sa kanya ay napabuga ito ng hangin sa kanailing. Baliw! Hindi ko maiwasang mabulong na saad ko. Tila hayok na hayok kasi ito sa katawan ko. I heard that. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang tumingin sa akin ng masama. Pero imbes na patulan ay inirapan ko ito. Tahimik lang din naman itong nagtungo sa isang pintuan at paglabas ay may bitbit itong boxer at oversized na t-shirt. Wear that. I just take a shower. Siguraduhin mo lang na sa pagbalik ko ay balot na balot ka na. Dahil kung hindi ay hindi kita titigilan buong magdamag. Wika pa ni Nathan. At bago pa man ako makapagsalita, ay tinalikuran na ako nito at saka pumasok sa banyo. Nailing naman ako. Agad akong tumalima sa sinabing iyon ni Nathan, lalo na at alam kong hindi naman iyon banta. Sigurado akong tototohanin niya ang sinabi niya, oras na hindi pa ako nakabihis. Matapos kong maisuot ang boxer at t-shirt, ay bumalik na ako sa pagkakahiga. Inabot ko rin ang napakakapal na kumot at binalot iyon sa katawan ko. Nakatitig lamang ako sa kisame, nang bigla ay pumasok sa isipan ko si Jenny. Kailangan ko palang tawagan ang isang iyon, lalo na at maghihintay iyon sa pag-uwi ko. Isa pa, ayaw ko rin ito mag-aalala. Kaya naman ay kaagad akong bumangon at bumaba sa kama kahit nangihina pa ang tuhod ko at hinanap ang maliit na pouch na dala ko. Saktong nakita ko iyon malapit sa center table. Pinulot ko iyon at kinuha ang cellphone sa loob. Agad kong binuksan iyon. Tiningnan ko ang oras. 11:11 pa lang. Pwede ko pa siyang i-text. Ngunit hindi pa man ay sunod-sunod na ang pagtunog ng cellphone dahil sa mga mensahe. Nabasa ko pa ang pinadala ni Nathan at sinabing magkikita kami ngayong gabi. Nang tingnan ko ang oras ay kaninang umaga iyon. Nakita ko ring lumabas ang pangalan ni Adrian.
Ngunit imbes na buksan ang mensahe nito ay hindi ko iyon inintindi at hinanap ang pangalan ni Jenny sa inbox ko. Nakatanggap din ako ng text mula dito kaninang alas 7 at sinasabing mag-iingat ako sa biyahe. Bahagya pa akong natawa nang mabasa ang pabirong paghihirit nito ng Shanghai. Akmang magtitipa na ako ng mensahe para kay Jenny nang tumunog ang cellphone. Tumatawag si Adrian pero imbes na pansinin, pinatay ko iyon. Napabuga ako ng hangin. Hindi ko alam kung dapat ko pa ba siyang kausapin matapos ang nangyari ngayong gabi. Hinusgahan ako ng mga magulang niya at kanina din ay lumuhod ang mga ito sa harapan ko. Magulo ang sitwasyon at hindi ko alam, ngunit may kung ano ring kumirot sa puso ko. Nailing ako. Isiniwalang bahala ko iyon kahit na may natanggap akong mensahe mula dito na nagsasabing sagutin ko ang tawag niya. Ginawa ko ang totoong pakay ko. Nagtipa ako ng mensahe para kay Jenny. Wala akong ibang kakausapin ngayong gabi, kundi siya lang. Jenny, hindi ako makakauwi ngayong gabi. Kasama ko ngayon si Nathan. Magpapaliwanag ako pag uwi ko. Nagdadalawang isip pa ako kung isesend ko ba iyon. Ngunit sa huli ay pinadala ko din iyon. Ayoko maglihim kay Jenny at paniguradong magtataka ito kapag hindi ako umuwi ngayong gabi. Isa pa ay baka isipin nito ay may ginawa sa akin si Adrian at hindi ako inihatid ngayong gabi. Kaya mabuti iyong alam niya kung nasan ba talaga ako. Napabuga ako ng hangin. Nakatuon lamang ang paningin ko sa cellphone nang muling tumunog iyon. Papatayin ko na sana sa akalang si Nathan ang tumatawag. Pero nang makita kong si Jenny ang nasa kabilang linya, ay walang pagdadalawang isip na sinagot ko iyon. Bakit magkasama kayo, Isabela? Ramdam ko ang inis sa boses ni Jenny nang sagutin ko iyon. Napabuntong hininga ako. Jenny, magpapaliwanag ako sa linggo pagka-uwi ko. Hanggang Sabado pa ako dito. Mahinang ani ko. Hay nako, o sige, pero nasan si Adrian? Pumayag siya na sumama ka kay Nathan? Natigilan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang nangyaring gulo kanina sa party. Paniguradong magagalit si Jenny. Isabela, may nangyari ba? Ang lalim ng buntong hininga mo ah. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Kilala na talaga ako ng kaibigan ko at maging sa telepono ay nararamdaman niya kung may nangyari ba o wala sa akin. Meron, Jenny. Pag-amin ko. Pero wala namang rason para itago ko iyon sa kanya. Pinagkakatiwalaan ko si Jenny dahil ilang beses niyang pinatunayan sa akin na isa siyang tunay na kaibigan. Ano? Anong nangyari? Napasigaw na nga ito mula sa kabilang linya. Sinaktan ka ni Adrian? Gago yun ah. Akala mo kung sinong mabait. Nailing ako. Hindi si Adrian. Isa pa ay walang nanakit sa akin. Basta isasabihin ko sa iyo sa linggo. Magpahinga ka na, Jenny. Huwag mo na akong hintayin. Sige na. Pero Isabela, hindi ko na pinatapos pa si Jenny at pinatay ko na ang tawag. Lalo na at sigurado akong hahaba pa iyon. Hindi pa man ito ang tamang oras para mag-usap kami. Ibinalik ko ang cellphone sa pouch na dala ko at saktong pagtayo ko ay inuluwa naman ng pintuan si Nathan. Nakatapis lamang ito ng tuwalya sa bewang niya habang kinukuskus ang basa niyang buhok. You're still up? You want another round? Nakangising anito. Ngunit agad na nabura iyon nang dumako ang mga mata niya sa pouch na hawak ko. I think I heard you talking to someone. Sino ang kausap mo kanina? Are you talking to the son of Fuentes? Mula sa nakakalokong ngisi ay agad na nagbago ang itsura nito. Nakatiimbagang na ito habang magkasalubong ang magkabilang kilay. Agad naman akong umiling. Kausap ko si Jenny kanina. Ani ko at saka naglakad patungo sa kama. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanya sa bawat kilos ko. Siguraduhin mo lang na puputulin mo na ang ugnayan mo sa lalaking yon. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag ako na ang nakisawsaw sa kung anong meron sa inyong dalawa. Mababa ang tono, ngunit puno iyon ng diin sa sinabi ni Nathan. Tila nagbabanta ito sa bawat salitang binibitawan ng labi niya.
Sinamaan ko ito ng tingin. Huwag mong pinanghihimasukan ng buhay ko hanggat tumutupad ako sa kontrata. Tugon ko naman. Napaismid si Nathan. Katulad ng sinabi ko, hawak ko ang alas. Huwag mong antayin na pati buhay ng lalaking iyon ay sirain ko pa. May pagbabanta sa tono nito. In just a snap, I could make his life like a living hell. At paniguradong walang magagawa ang magulang niya tungkol sa bagay na iyon. Dagdag pa niya. Hindi naman ako nakaimik. Napakuyong pa ako ng kamao dahil sa galit na unti-unting umuusbong sa dibdib ko. Oo nga, at may nangyaring gulo sa pagitan ko at ng magulang ni Adrian. Ngunit mabait naman si Adrian at hindi siya nararapat para maranasan ang kademonyohan ng lalaking kaharap ko. Huwag mong idadamay si Adrian dito. Pasigaw na ani ko kay Nathan. Labas dito si Adrian. Then stay away from him. Madiin din na wika ni Nathan at sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi ko na malayang nakalapit na pala siya sa akin. Nakahiga na ako ngayon at nasa ibabaw ko siya. Nakatukod ang magkabila niyang braso sa magkabilang gilid ko. Do you understand ha, Isabella? Muling sambit niya. Pilit na hinuhuli ang paningin ko. Napapikit naman ako. Hindi ko kaya. Pabulong na usal ko. Ni hindi ko alam kung bakit kusang lumabas iyon mula sa labi ko. Isipin ko palang nalayuan si Adrian ay may kung ano nang tumutusok sa dibdib ko. Ha? Hindi makapaniwalang wika ni Nathan. Naramdaman ko ang pag-alis nito sa ibabaw ko. Kaya naman ay idinilat ko ang mga mata ko. Ngunit nang gawin ko iyon ay agad akong sinalubong ng abuhin niyang mga mata. Ni hindi ko iyon mabasahan ng emosyon. Try me, Isabella. Try me. Mapanganib na sambit ni Nathan at kasabay noon ay tinalikuran ako nito. At hindi ko alam kung anong meron sa dalawang salitang iyon. Ngunit nagdala iyon ng takot sa dibdib ko. Napabuga ako ng hangin.